Talagang napaka-urgent na balita. Ang Russia ay nagsimula ng hayagang makipagdigma laban sa Europa. Tinipon ni Vladimir Putin ang mga ahensya ng paniktik at militar sa isang lihim na pagpupulong at binigyan sila ng utos na sa taong 2026 ay pabagsakin ang NATO at EU mula sa loob. Agad na naghayag si Sergey Lavrov, ang pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, na ang Russia ayon sa kanya ay gagawin pang mas mahigpit ang kanilang mga pamamaraan para sirain ang kanlurang infrastruktura ng militar at mga pabrika na tumutulong sa Ukraine. Hayagang nawagan si Alexander Dugin, ang ideolohista ni Vladimir Putin, na ihanda ang bansa para sa digmaang nuklear laban sa kanluran at ilipat ang mga tao palabas ng Moscow at St. Petersburg. At heto ang isang nakakaintrigang pagkakataon. Sa loob lamang ng 3 araw, 2 pabrika ng militar sa European Union ang misteryosong sumabog. Direktang konektado ang mga ito sa pagbibigay ng armas sa Ukraine. At sa ikalawang pagkakataon mula nang magsimula ang tag-init, pinabagsak ng mga NATO fighter jet ang isang drone sa ibabaw ng Latvia. Habang ang Sweden, na dekada nang nangungguna sa kilusan para sa ganap na pagtanggi sa mga sandatang nuklear, ay hayagang nagsimulang magsalita tungkol sa pagkakaroon ng sarili nilang sandatang nuklear na naunawaan kung sino ang kanilang malapit na kapitbahay. At lahat ng ito ay nangyayari kasabay ng paglala ng retorika mismo ng Kremlin na pabor sa hayagang digmaan laban sa Europa. Sa madaling salita, talakayin natin sa episode na ito ang bawat detalye at ayusin natin ang lahat ng impormasyon. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscribers, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Kaya, ayon sa New York Times ngayon, noong Disyembre 2025, ipinatawag ni Vladimir Putin ang isang emergency meeting ng mga security forces at intelligence agencies at inutusan silang mantrabaho para sa aktwal na pagpapabagsak ng NATO at EU mula sa loob. At ayon sa New York Times, ang layunin na pabagsakin ng NATO at EU mula sa loob ay sinasagawa ngayon sa hindi bababa sa 2 direksyon. Una, simula ngayong taglagas, maaring subukan ni Vladimir Putin na hatiin ang NATO at subukin ang determinasyon ng mga miyembro ng alyansa na ipagtanggol ang isa't isa sa pamamagitan ng isang limitadong pag-atake sa isa sa mga bansa. Ito ang konklusyon ng intelihensya ng Estados Unidos. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang saklaw ng mga banta ay mula sa cyber attack hanggang sa pagtatangkang okupahin gamit ang mga hindi kilalang armadong grupo. Ibig sabihin ay mga tinatawag na Little Green Men hanggang sa limitadong pagsalakay sa isang bansa sa silangang bahagi ng NATO. Ikalawang direksyon. Ikalawa, ito ay ang destabilisasyon ng Moldova. Ayon sa New York Times, ito ang sentrong bahagi ng mga pagsisikap ng Moscow na pahinain ang European Union at North Atlantic Alliance. Ayon sa mga kinatawan ng kanluraning mga ahensya ng intelihensya, sa hierarchy ng mga prioridad ng Kremlin, ang pangunahing layunin pa rin ay ang pagsakop at lubos na pagkuha sa Ukraine. At ang pangalawang prioridad ay ang pagtatatag ng kontrol sa Moldova, dahil ito ay nasa pangalawang posisyon na nasa hangganan ng Ukraine sa isang banda at ng mga bansa ng European Union at NATO sa kabilang banda. At ang destabilisasyon ng Moldova ng Russia ay magiging isang plataporma para sa karagdagang agresyon laban sa kanluran. At narito na ang mga konkretong halimbawa ng destabilisasyon ng Moldova. Noong Marso, may pag-atake sa Ukraine. Ang pag-atake sa hydroelectric power station ng Ukraine na malapit sa hangganan ng Moldova ay nagdulot ng polusyon sa supply ng tubig sa malawak na bahagi ng parehong mga bansa. Pagkatapos, tinamaan ng mga Russian drone sa kanluran ng Ukraine ang high voltage line na siyang pinagkukunan ng Moldova ng hanggang 70% ng kuryente, na naging sanhi ng malawakang pagkawala ng kuryente sa Moldova. At ngayon, ang General na Inspektor ng Sandatahang Lakas ng Alemanya na si General Carsten Breuer, kinumpirma niya na sa mga bansang NATO, ayon sa kanya, ang mga hybrid na atake ay nangyayari araw-araw, lalo na sa silangang bahagi. Ayon sa kanya, ang Rusya ay nagsasagawa ng paraming operasyon sa gray zone na may layuning destabilisahin ang mga pamahalaan at institusyon ng Europa at sistematikong gumagamit ng mga drone para tukuyin ang mga kahinaan. Ayon sa kanya, sa kabila ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine, ang Rusya ay muling inaayos na ang kanilang ekonomiya at sandatahang lakas, naghahanda para sa mas malawak na labanan laban sa kanluran. Kapansin-pansin din ang detalye kung paano ito aktwal na gumagana sa praktika.
Isang tauhan ng intelihensya mula sa isa sa mga bansang Baltiko ang nagsabi sa Reuters na ang mga militar at mga ahensiyang paniktik ng Russia ay nagpaplano ng posibleng pekeng pag-atake gamit ang mga drone na gawa sa Ukraine. At ang ikinababahala ng tauhan ng intelihensya ay hindi gaano ang mga posibleng kahihinatnan ng ganitong wad na pag-atake, kundi ang posibleng kaguluhang politikal na maaring idulot nito sa pamunuan ng NATO. Kapag ang mga bansang Europeo at Estados Unidos ay magsisimulang magtalo kung dapat bang tumugon sa insidente at kung tutugon man, paano ito gagawin? At sa ganitong kalagayan, hayagang sinabi ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov na palalakasin ng Russia ang mga pag-atake sa Europa. Narito ang kanyang sinabi, "Gagawin naming mas mahigpit pa ang sarili naming mga pamamaraan para sirain ang lahat ng sumusuporta sa makinang militar ng Kyiv mula sa kanluran. At ginagagawa na namin ito ngayon. Nagsisimula na silang umangal. Kaya naman dumarami ang mga boses mula sa iba't ibang bahagi ng ating magkakaugnay na espasyo na nananawagan na tapusin na ang digmaan sa Ukraine, pero hindi ito mangyayari sa malapit na hinaharap." Ang paliwanag ni Lavrov tungkol sa pagpapalawak ng digmaan ay halos parang panawagan ng isang sektang leader. Alam mo, parang relihiyosong tawag na tumayo ang lahat at sumama sa banal na digmaan. Muli, isang sipi mula kay Sergey Lavrov. Kung bigla tayong huminto ngayon sa linya ng paghaharap, sa totoo lang, hinayaan nating mabaliwala ang kabayanihan ng ating mga lolo at ninuno na tinalo ang nasismo. Hindi ito maaring pag-isipan man lang. Ang pinag-uusapan dito ay ang ating pananagutan sa anlibong taong kasaysayan ng Estadong Ruso. Kasabay nito, inamin niya na dahil sa 5 taon ng nagpapatuloy na malawakang digmaan, may mga tao ring naghihirap at namamatay mismo sa Rusya. Ngunit dapat lamang tapusin ang mga aksyong militar kapag mayroon ng, ayon sa kanya, pangmatagalan, maasahan at matatag na kasunduan. Parang sinasabi niya, namamatay ang mga Rusong Ivan para sa isang banal na layunin, hindi lang basta-basta. Pagprotekta sa libu-libong taong kasaysayan na inimbento ni Vladimir Putin. Ibig sabihin, naiintindihan nyo, sa Russia ngayon ay binubuo ang ideolohiya na parang o mahirap, o namamatay kayo, o namamatay ang mga Rusong Ivan, o ang negosyo ng mga oligarko ay mapupunta sa isolasyon. Pero ang kapalit naman ay nakikipaglaban tayo para sa libu-libong taong kasaysayan ng maruming estado ng Russia. Interesante na si Lavrov, alam nyo, syempre, parang mayabang siya, parang nagmamagaling. Pero pagkatapos ay medyo bumaba ang tono niya. At binanggit niya na hindi naglalagay ng ultimatum ang Russia sa Estados Unidos tungkol sa pagbibigay ng mga datos ng intelihensya sa Kyiv para sa mga pag-atake sa malalim na loob ng teritoryo ng Russia. Sa halip, nagpadala ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia ng mga kaukulang tanong sa US State Department na parang, sige nga, sabihin nyo sa amin, totoo bang binibigyan nyo sila ng mga datos ng intelihensya? Ito ay tungkol sa pagbibigay ng Estados Unidos ng mga datos ng intelihensya para sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng Russia. At ayun, alam nyo, malinaw na inihahanda ang mga Ruso sa mas malalang sitwasyon sa ideolohiya. Ang pinaka-eksentriko at kasabay nito ang pinaka-nagbubunyag na pahayag ngayong araw ay mula sa ideolohista ng mundong Ruso na si Alexander Dugin, na tinawag ng mga kanluraning media bilang tagapayo ng presidente ng Russia. Ayon kay Dugin, ang digmaan laban sa mga bansang kanluranin ay hindi lang malamang, kundi halos hindi na maiiwasan at ang posibilidad na maging nuclear ito ay mataas. Narito pa ang kanyang sinabi. Ang mga megapolis ng Russia kung saan nakasentro ang buong buhay, buong industriya at buong ekonomiya ay nagiging kaakit-akit na target para sa mga tumpak na pag-atake. Kaya kailangan ng agarang at malawakang paglilipat ng mga tao mula sa mga lungsod, lalo na sa mga megapolis. Sunod, ito na, talagang surreal na pahayag. Ayon kay Dugin, ang mga tao na may sariling lupa, sipi, nagkakaroon ng dihamak na mas maraming anak kaysa sa mga nasa lungsod. Kaya ayon sa kanyang lohika, kailangang agad ilipat ang mga babaeng Ruso mula sa mga malalaking lungsod papunta sa mga baryo para dun sila mabuntis at manganak ng mas maraming Ivan para sa hinaharap na digmaan. Naiintindihan nyo ba kung ano na ang naging kalagayan ng Rusya? Ibig sabihin, diretsahan niyang sinasabi, pakinggan nyo, ang mga Rusong Ivan na mamatay na parang langaw sa digmaan. Para sa inaharap na digmaan, kailangan natin ng mga bagong Rusong Ivan. Kaya tara, kunin natin ang mga babae, ilipat natin sila sa mga baryo. Doon, hayaang sila ay buntisin at doon na rin sila manganak. Kasi ay pinapakita ng estadistika na mas maganda ang bilang ng panganganak doon. Hindi naman ako ang nag-iimbento nito, si Dugin ang nagsabi niyan. Heto pa ang isa niyang sinabi. Wala nang magiging malalaking lungsod, wala nang Moscow, wala nang St. Petersburg, wala nang Yekaterinburg. Pupunta ang mga tao sa probinsya para mamuhay ng payapa. At ang matataas na gusali pwede nang gawing mga sakahan. Halimbawa, para sa pagmimina ng Bitcoin. Doon na lang tumira ang mga computer, doon na lang tumira ang mga robot. Kung iniisip ninyo na ito na ang sukdulan,
Hindi pa. Dati, itong si Dugin din ang nanawagan na ituring ang mga manggagawa sa puwersang pansiguridad bilang mga sugo ng Diyos. Iginiit niya na ang mga kagamitang pambahay na gawa sa kanluran, kabilang ang mga gilingan ng kape at kahit ang mga saksakan ay ginagamit para manmanan ang mga Ruso. At pagkatapos ng mga pag-atake sa Ukraine, gamit ang mga misail na Oreshnik, nanawagan siya sa lahat na magpabinyag agad dahil malapit na raw ang katapusan ng mundo. Higit pa rito, noong Marso 2026, nanawagan siya na paigtingin ang kontrol ng Estado sa mga tao at hinihikayat ang mga tao na tanggapin ang kanilang mga paghihirap bilang hindi maiiwasan. Narito ang kanyang sinabi, "Tayo, mga Ruso, ay laging nagdusa sa kasaysayan. Ganyan ang ating kapalaran. Tayo ay isang dakilang bayan. At kung may sinuman sa inyo na nakaranas ng kawalang katarungan, ito ay para sa pagpapakumbaba at para sa kaluwalhatian." Ibig sabihin, naintindihan nyo, sinasabi niya, pakinggan nyo. Oo, may mga minumobilisa, may mga ipinapadala, inihahagi sa digmaan. At ang mga Ruso ay nagsisilbi sa interes ni Putin. Makatarungan ba? Hindi makatarungan. Pero pakinggan nyo, ganyan ang ating kapalaran. Kailangan nating magdusa at kumilos para sa kapakanan ng Tsar. Bukod pa dyan, noong Hulyo, ang parehong si Dugin ay nagmungkahi na imobilisa sa harapan ng mga tahimik na namumuhay na taga-Moscow mula sa Patriarch Sponge. Inihahalintulan sila sa mga langgam. At iginiit niya na ang Russia ay nagsasagawa ng banal na digmaang bayan laban sa kanluran na maaring magtapos na katapusan ng sangkatauhan. Pero sa ngayon, gaya ng inyong nauunawaan, ito ay pawang retorika lamang. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nasa ibang bagay. Sa aktual na kalagayan, nangyayari na ang mga bunga ng ganitong mabangis na ideolohiya. Sa gitna ng mga banta ni Sergey Lavrov, 2 pabrika ng militar na konektado sa Ukraine ang sumabog sa Europa. Partikular, sa Italia nagkaroon ng pagsabog sa pabrika ng KNDS Amo Italy. Ang kumpanyang ito ay bahagi ng Franco-Germanong defense holding na KNDS na nagdadala sa Ukraine ng daan-daang sistemang pandigma. Kabilang dito ang mga tangke na Leopard 1, Leopard 2 at self-propelled howitzer na Caesar, Panzer Howitzer 2000, mga armored vehicle na AMX-10RC, mga anti-aircraft gun na Gepard at iba pa. Ang pabrika malapit sa Roma Partikular ay gumagawa ng mga bala ng medium at malaking kalibre para sa hukbong lupa at hukbong dagat. At ayon sa datos ng Italian agency na ANSA, naganap ang pagsabog sa seksyon ng pagpipres ng pulbura at ang dahilan ng pagsabog ay hindi pa natutukoy. Pero ang punto rito, ito na ang pangalawang ganitong insidente sa loob ng 3 araw. Kaunti lang ang pagitan, noong ika-10 ng Agosto, nagkaroon ng sunog sa teritoryo ng kumpanyang EMCO malapit sa baryo ng Belitsa sa Bulgaria. Ito ay kumpanyang nagdadala ng mga bala at armas sa Ukraine mula pa noong 2014. Ang apoy mula sa diumano'y aksidenteng nasunog na truck ay kumalat sa imbakan ng mga bala. Pagkatapos ay nagsimula ang pagsabog. At dito kailangan ng makasaysayang konteksto na biglang nagpapataas ng antas ng pagdududa sa mga pagsabog na ito. Ang mga awtoridad ng Bulgaria ay dati na nagsiyasat ng sunod-sunod na pagsabog sa mga pasilidad ng industriya ng depensa. Isa-isahin natin. Noong 2011, nagkaroon ng pagsabog sa isang bodega sa Lovnidol. Noong 2015, sa mga bodega sa Iganovo. Noong 2020, sa isang pasilidad sa Maglis. Noong 2021, iniulat ng prosekusyon ang mga hinala tungkol sa pagkakasangkot ng 6 na mamamayan ng Russia sa mga insidenteng ito. Iniimbestigahan din ang 2 mas naunang pagsabog sa mga mRNA mula malapit sa Karnabat pagkatapos magsimula ang malawakang digmaan. Nangyari ito noong Hulyo 31, 2022 at Hunyo 25, 2023. Ibig sabihin, sistematikong nagsasagawa ang Rusya ng mga sabotahe na may kasamang pagsabog sa mismong mga pabrika na nagsusuplay ng armas at bala sa Ukraine. Lubos itong tumutugma sa estratehiyang itinakda ni Putin para sa kanyang mga tauhan ng mga ahensyang paniktik na tipong subukan nating guluhin ang NATO at EU mula sa loob at subukang pabagsakin sila mula sa loob. Kasabay nito, nung gabi ng Agosto 14, isang drone ang pumasok sa himpapawid ng NATO sa kalangitan ng Latvia. Iniulat ng pambansang sandatahang lakas ang banta sa 4 na lugar na malapit sa hangganan ng Russia at Belarus. Nagpalipad ng mga eroplano ang NATO para harangin ito. Matagumpay na pinabagsak ng mga fighter jet na mga kaalyado ang drone na yon. At kapansin-pansin din na lumitaw ang drone sa kalangitan ng Latvia kasabay ng malawakang pag-atake sa rehiyon ng Leningrad ng Russia, kung saan, ayon sa lokal na gobernador na si Drozdenko, 54 na Ukrainian drone ang pinabagsak sa parehong gabi. Pero hindi na ito ang unang beses na nangyari ito dahil ang mga fighter jet ng NATO ay nagpapabagsak din ng drone sa Latvia noong ika-8 ng Hunyo at noong ika-19 ng Mayo naman ay nagpapabagsak din sila sa Estonia. At ngayon, tinawag ng NATO Secretary General na si Mark Rutte ang reaksyon ng alyansa sa mga ganitong insidente bilang kalmado, determinado at naaangkop.
At ang huli, ngunit marahil ang pinakakapansin-pansing pagbabago sa retorika ng mga Europeo ay ang usaping nukleyar sa Sweden. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, ang Sweden na mula pa noong ika-19 na siglo ay nanatiling neutral ay biglang tumanggap ng programang nukleyar na naglalayong magtayo ng mga planta ng kuryente na atomiko na kayang, kung kinakailangan, gumawa ng panggatong para sa mga bumbang nukleyar. Ngunit itinigil ang programa noong 1968 at kalaunan ay naging isa ang Sweden sa mga nangunguna sa mundo sa kilusan para sa ganap na pagtanggi sa mga sandatang nukleyar. Ngunit matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022 at ang patuloy na banta ng nukleyar mula sa Moscow, nagbago ang lahat. At hindi lang sumali ang Sweden sa NATO noong 2024 na tinalikuran ang kanilang pagiging neutral, kundi pati na rin na yon ay pinag-uusapan ng mga politiko ang posibilidad ng proteksyong nukleyar laban sa agresyon ng Russia. Sinabi ni punong ministro ng Sweden na si Ulf Kristersson na natatakot siya na maaring talikuran ng mga demokratikong bansa ang kanilang mga sandatang nukleyar, habang ang mga diktadura naman ay panatilihin ito. Narito ang kanyang sinabi. Sa tingin mo ba magiging mas mabuti kung ang Russia lang ang may sandatang nukleyar sa ating reyon? Hindi nito gagawing mas ligtas ang mundo. At ilang dekada lang ang nakalipas, ipinoposisyon ng Sweden ang sarili nito bilang isang makapangyarihang bansa sa larangan ng makataong tulong na nananawagan sa UN para sa ganap na pagbabawal ng sandatang nukleyar. Pero mula noon, tumanggi na itong ratipikahan ng parehong pagbabawal at ngayong tagsibol ng taon ay nakipagkasundo na sa Pransya tungkol sa kooperasyon sa larangan ng nuclear deterrence. Sinabi ni Ministro ng Depensa Paul Johnson na wala pa namang plano na maglagay ng sandatang nukleyar sa teritoryo ng Sweden sa ngayon, pero kung sakaling magkaroon ng digmaan, kailangan isalang-alang ng gobyerno ang anumang opsyon na makakatulong sa kaligtasan ng Sweden. At higit pa dyan, ang leader ng pangalawang pinakamalaking partido sa parlamento na si Jimmy Åkesson mula sa partido ng Swedish Democrats ay lumayo pa at nanawagan na buhayin muli ang mismong nuclear program at pag-isipan ng paggawa ng sariling nuclear bomb. Noong Pebrero mayong taon, tinukoy ng taunang ulat ng Swedish Military Intelligence and Security Service na ang Russia ang pangunahing bantang militar sa bansa at binigyang diin na ang lalong nagiging mapanganib na kilos ng Moscow ay maaring magdulot ng delikadong paglala ng sitwasyon. Kasabay nito, dapat tandaan na ang suporta ng publiko para sa mga sandatang nukleyar sa mismong Sweden ay hindi pa mataas. Ayon sa survey ng Novus noong simula ng taong ito, tanging mga 17% lang ng mga Suweko ang sumusuporta sa paggawa ng sariling sandatang nukleyar habang 68% naman ang tumutol. Mas mataas ang antas ng suporta para sa ideya ng paglalagay ng sandata ng mga kaalyado sa teritoryo ng Sweden. Dito, 41% ang pabor at 55% ang tutol. Ang natitira ay hindi pa sigurado. Pero ang punto talaga ay itong mga mababangis na Ruso, sobra na talagang nakakainis para sa lahat na napipilang pati ang pinaka-neutral na bansa sa Europa na pag-isipan ang paggawa ng sandatang nukleyar para protektahan ang sarili laban sa mga ganitong mababangis na Ruso. Ibig sabihin, ito ay tribo ng mga barbaro na nasa hilaga ng Ukraine. Talagang kinakabahan na ang buong Europa dahil sa kanila. Siyempre, ipinagmamalaki pa ito ng mga Ruso. Ibig sabihin, ipinagmamalaki ng mga barbaro na ang buong sibilisadong mundo ay nagsasabing, Diyos ko, kailangan nating magtayo ng harang laban sa mga barbarong ito. Sinasabi nila sa akin, kita mo, natatakot sila sa atin. Ha, nakita mo? Alam ko naman na may ilang Ruso pa ring nanonood ng mga palabas ko. Kaya nga, mas maganda kung ipinagmamalaki kayo kaysa kinatatakutan kayo. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.